Dako naman tayo sa Group G ng tournament. Nandito lang naman sa grupo ang Asian powerhouse na Iran, nag-iisang bansa mula Oceania na New Zealand, ang team naman mula Africa na Egypt, at ang isang bansa mula Europe na gustong gumawa ng marka sa world football, ang Belgium. Unahin na natin pag-usapan ng New Zealand. Ang New Zealand ay maglalaro sa kanilang ikatlong World Cup sa history. At sa record, di pa sila nakakarating ng knockout stage. Ang pinakamagandang performance ng team ay noong 2010 sa South Africa, kung saan tinapos nila ang kampanya na may 3 draws. Kasama nila sa grupong Paraguay, Slovakia at ang defending champion na Italy. This World Cup ay silang tinuturing na underdog ng Group G. Pangungunahan ng team ng captain na si Chris Wood na naglalaro sa Nottingham Forest. Makakasama din naman niya mga players tulad ni Tyler Bindon na naglalaro as defender sa Sheffield United, Marcus Stamenic na Swansea, at goalkeeper mula Millwall na si Max Crocomber. In my opinion ay mahihirapan makakuha ng panalo ang New Zealand sa grupo na ito. Pero capable pa din naman sila may pagsabayan sa ibang teams. Gulatin kaya tayo ng New Zealand this World Cup? Isunod naman natin ang Iran. Isa ang Iran sa may mga controversy sa World Cup na ito. Dahil currently ay may nagaganap silang gera sa host country na USA. Kaya ang team ay pinapayagan lang pumasok sa Amerika tuwing may laban sila. Ang hirap nito para sa team dahil dagdag sa pagod ng mga players ang travel time na mangyayari. Maglalaro ang Iran sa 4th consecutive World Cup nila. At this time ay pangungunahan naman sila ng veteran striker Mehdi Taremi ng Olympiacos at ng wingers na si Mehdi Gaedi at Mohamed Mohebi. Interesting ang squad na meron ng Iran dahil mostly naglalaro ang players nila domestically. Pero magkaroon kaya ng magandang campaign ng team sa kabila ng kinakarap na challenges nito at gera sa kanilang bansa nagsuspend sa local league nila. Ikatlo naman ang team mula Africa na Egypt. Pangungunahan ng Egypt ng kanilang veteran winger at superstar Mo Salah na naglalaro sa Liverpool. Nandiyan din naman si Omar Mamouche ng Manchester City para tumulong sa atake ng Egypt. At sa depensa naman isasandala ng Egypt ang service nila Rami Rabia at Mohamed Heini. Pangatlong sabak pa lang ng Egypt sa World Cup at siguradong tatargetin nila makuha ang una nilang panalo sa tournament. Maganda din naman ang naging record ng Egypt sa past friendlies. Sigurado magbibigay sa kanila ng confidence para sa World Cup. Marating kaya ng Pharaohs ang first knockout stage nila in history? At ang huli ay ang favorites na mag-top ng group, ang Belgium. This World Cup ay composed pa din ng team na tinuturing nilang Golden Generation. Pero mostly pass na ito sa prime nila. Nandiyan pa din naman ang Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois, ang midfield maestro Kevin De Bruyne at veteran striker Romelu Lukaku. Sasamahan naman sila ng mga new generation ng Red Devils. Sa likod nila Amadou Onana ng Aston Villa at Jeremy Doku ng Man City. With this squad ay nagkaroon pa din naman ito ng magandang form sa friendlies. Ito na kaya yung time na makaabot ang Red Devils sa final at finally malif ang FIFA World Cup. At ayun ang Group G ng tournament. In my prediction, Belgium at Egypt ang magtatap sa group na ito dahil na din sa mga world-class pairs na meron sila. Kaya isang malaking challenge ito para sa Iran at New Zealand upang makakuha ng puntos sa dalawang team na ito. Pero kapag nakakuha ng panalo ang Iran at New Zealand, ay siguradong isa sa mga upset ng buong tournament. Kaya sama-sama na lang din natin abangan na mangyayari sa Group G. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.